Magandang gabi sa bawat isa sa atin, mga kapastoran, mga kapwa lingkod ng Diyos, DICM family. We're so excited for tonight because pag-uusapan po natin ang gospel scandal or the scandal of grace. But before that, tayo po muna humingi ng talino, karunungan sa Panginoon as He helps us for tonight. Lord, salamat po sa bawat isa, Panginoon. Thank you for opening our hearts. Magkaroon po kami ng gutom, Panginoon, sa paglilingkod, gutom sa paghayo, gutom, Panginoon, na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. At magkaroon po kami, Panginoon, ng passion and compassion, Panginoon, for those who are lost. Salamat po sa bawat buhay na narito ngayon, O God. I pray na ito po maitimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at ang aming buhay hindi maging tulad na ng dati. Thank you, Lord, for your grace and mercy. To you all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So, bakit po tinawag na scandal? Pag sinabi po nating scandal, ano po pumapasok sa ating isipan? Sige, pakitype po natin dito. Pastors, mga leaders, pag sinabing scandal, yan. In adult learning, the more we participate, the more we learn. Okay? Pag sinabing scandal, ano po pumapasok sa ating isipan? Mga kapatid sa pananampalataya, we can type it there. Pangit na balita. O, sige, pangit na balita. Thank you, Pastor Jessa. Sige, type po natin. Ano po, pag sinabi nating scandal, ano po bang pumapasok sa ating isipan? Yeah. Pangit na balita, right? What else? Ano pa? Nakakahiya. Ayan. Thank you so much once again, Pastora Jessa, Sister Jane. Masamang pangyayari. Okay? Video scandal o kamalian, right? Oh. Kumbaga pag sinabing scandal, parang ano, no? Kahiya-hiya, ano? Hindi maganda, shameful, sabi ni Sister Janet, no? O negative action. Yan. Oh, pag scandal, kumbaga ang pangit tingnan. Okay. Bakit tinawag na scandal of grace? Kasi talagang matinding skandalo mga kapwa ko, kapatid sa Panginoon. Bakit? Kasi pag pinag-usapan po natin yung gospel of salvation, maraming na-offend. Maraming na-offend na tao kasi basically ang bawat isa sa atin gusto natin maka-feel ng pride na we deserve something, no? Na tayo'y naligtas. Ayan. Kaya kapag tatanungin tayo, um, this is actually a life-changing question. Kailan ka nakatanggap ng kapatawaran or kailan ka pinatawad ng Panginoong Diyos? Ayan. Na na narinig naman natin yung ganun tong. Kailan ka pinatawad ng Panginoong Diyos? Okay. The question is hindi kailan mo tinanggap. Ang question is kailan ka pinatawad ng Panginoong Diyos? Right? Probably yung iba sa atin ang sagot is nung nagsisi ako sa aking mga kasalanan. Tama ba? Yung iba sa atin, nung nag-confess ako sa Panginoon, ako'y makasalanan. Yung iba naman, nung ako'y binautismuhan sa tubig. Yun. Yung iba naman, nung tinanggap ko ang Panginoong Yesus bilang aking tagapagligtas, doon ako pinatawad ng Panginoon. Tama ba? Usually, ganun yung mga sagot natin. At kaya mahalaga itong pag-aaral natin as a church family para makita natin, iisa tayo ng tono sa Biblia na hindi tayo nakadepende sa anumang denominasyon, no? Na pagtuturo, kundi what is really biblical kung ano yung tinuturo po ng Biblia. Right? So ano po ba tinuturo ng Biblia? Pagdating po dyan, no? Ang nakalagay po sa John chapter 19 verse 30, when he had received the drink, referring to our Lord Jesus Christ, sinabi ng Panginoon, it is finished. Okay? It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ano pa yung finish? Tapos na yung dapat niyang bayaran. So ibig sabihin, when were you forgiven? Yung ba yung kung kailan ka naghumingi ng tawad? Yung ba yung kung kailan ka nag-confess? Yung ba yung kung kailan ka binautismohan? Yung ba yung kung kailan mo siya tinanggap? Doon ka ba pinatawad ng Panginoon? Ano bang ibig sabihin ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo in the book of Romans chapter 5 verse 8? Anong sinasabi doon? Christ died for us while we were still sinners. Anong ibig sabihin ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Anong ibig sabihin nun? Hindi ba forgiveness of our sins? God demonstrates His own love for us in this. Sa papaanong paraan niya pinakita yung pagmamahal? While we were still sinners, Christ died for us. So ano pong ibig sabihin nun? Ang Panginoong Yesus namatay para sa atin upang bayaran ang ating mga kasalanan. So ibig sabihin ng kapatawaran natin hindi nangyayari nung humingi tayo ng tawad. Please listen carefully kasi kapag hindi tayo makikinig ng maigi, mag-iiba yung ating understanding. And we really need to
to be serious about this. Kasi kapag hindi malinaw sa atin, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, para tayong alon sa dagat. O, hindi well grounded yung ating foundation, right? So let's define the good news. Ito yung good news as it says in the book of 1 Corinthians 15:3-4. Christ died for our sins. He was buried, he was raised on the third day, right? So ito po yung good news. Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin, right? The gospel is not what we do for God. Ang mabuting balita hindi yung ginagawa natin para sa Panginoon, kundi ang mabuting balita ng kaligtasan is what God has done for us through Christ. Ang good news, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin, hindi yung ginawa natin para sa Diyos. Hmm. So look at the difference. Tignan po natin yung kaibahan para makita natin, mas lalo nating ma-appreciate yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At wala po tayong hypocrisy sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang sinasabi ng religion, sige pa, do more, do more. Magpakitang gilas ka pa. Ang sinasabi ng gospel, Christ has done everything. Okay? Ang sabi ng religion, try harder. Ang ginawa ng Panginoon, He paid it in full. Right? Ang sabi ng religion, you earn your acceptance, i-earn mo yung forgiveness mo, pero yung sinasabi ng gospel, Christ has finished it already. Right? Ang sinasabi ng religion, continue to improve yourself until to the point na nagpapanggap ka. Right? Pero ang sinasabi ng good news, maniwala ka lang. Believe and receive. So kung makikita natin, nakakaiyak ang gospel talaga. Super duper nakakaiyak. Yeah. Kaya nga gospel scandal The scandal of grace. While we were still sinners, kailan ka pinatawad ng Panginoon? Nung mabuti ka o nung makasalanan ka pa? Kailan binayaran yung mga kasalanan mo? Nung mga makasalanan pa tayo. Right? So God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. Ang pagpapatawad hindi after repentance. Mahalaga ang repentance. Right? Pero listen, ang kapatawaran hindi nangyayari after repentance. Ang kapatawaran hindi after church membership. Ang kapatawaran nangyayari hindi after good works. Ang kapatawaran nangyari because of God's initiative on the cross of Calvary. Christ died for sinners. Hallelujah. Kaya good news. Kaya nga kapag narinig ng mga relihiyoso, maiinis sila, magagalit sila. Bakit? Teka muna, paano naman? Ganon, bakit? Because ang bawat tao, especially the religious people, may tendency to uplift themselves na mas special kumpara sa ibang tao. Tama o tama? Right? So what happened at the cross? Mga kapwa ko, kapatid sa pananampalataya, the ICM family, anong nangyari sa cross? There was this great exchange. Ang Panginoong Hesukristo, okay, sa ating place at tayo sa place ng Panginoon. Ito yung tinatawag na divine exchange, right? He died for us so that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again. Right? Yun yung sinasabi sa book of Isaiah chapter 53. Right? The Lord has laid on Him the iniquity of us all. Lahat ng ating mga kasalanan inilagay sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So ang kapatawaran, ang kapatawaran sa atin, na finish niya na on the cross of Calvary. Bayad na noon pa. So yung forgiveness ever since available na for each and every one. Right? So para mas maging malinaw po sa atin, kailan po nangyari yan? Ang ating Panginoong Jesucristo namatay during 33 AD, between 30 to 33 AD, right? So hindi pa tayo buhay nun, right? Wala pa tayo, hindi pa tayo pinapanganak noon, ano? Oh, you were not yet born. And every sin was still in the future during that time. Kaya nga kung titignan natin, pinanganak tayo, namatay ang Panginoong Jesucristo, ang ating kasalanan, nakaraan, yung kasalukuyan at sa darating, bayad na. From the perspective of the cross, ang bawat kasalanan natin ay bayad na sa krus ng Kalbaryo. Kaya good news right? The greatest words from the cross is, eto, familiar tayo dito na may social media influencer na ginagamit to, di ba? Yung Greek word na tetelestai. Yun ang ibig sabihin nun, Sa Greek is paid in full.
bayad na, napatawad na accomplish na, completed na forever. Kaya nga nakakaiyak ang mabuting balita ng kaligtasan. Right? Sabi in the book of Hebrews 10:14, by one sacrifice, listen everybody, isang sakripisyo lang, He has made perfect forever those who are being made holy. Kaya tayo nababago araw-araw because we've learned how to love as He first loved us, right? So isang sakripisyo, perfect forever, no additional payment needed. Kaya gospel scandal talaga, right? I hope we're learning. Ngayon, kung yung forgiveness is already complete in Christ, kung yung kapatawaran kumpleto na sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, and please listen, ngayon, bakit kailangan pa natin mag-confess ng ating mga kasalanan? Mahalaga pa? Definitely, napakahalaga mag-confess po tayo. Right? So, itong question na to maglilid sa atin sa isa sa napakahalagang tanong na nami-misunderstand po no, ng mga Kristiyano. Itong verse po in the book of 1 John chapter 1 verse 9. Now, please listen. Sino po rito yung na 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 what's this? Narinig natin yung katuruan na, uy, pag meron kang nagawang pagkakamali, hindi ka nakahingi ng tawad, namatay ka, impyerno ka. Sino nakarinig ng ganun? Sino nakarinig ng ganung katuruan? Oh, may konti kang pagkakamali. For example, nagtampo ka o kung ano man yung mga pagkakamali mo bilang Kristiyano, hindi ka lang nakahingi ng tawad, impyerno ka na dad. No. Pag may anak ka, kahit hindi humingi ng sorry sa'yo dahil anak mo, patatawarin mo, hindi. Patatawarin mo. Kung tayo, masamang tao, kaya natin magpatawad, ang Diyos Ama pa sa langit, di tayo patawarin. And He did it by sending His Son on the cross of Calvary, right? Are we there? Nakikita natin? Kaya napakaseryoso. Pag naiintindihan natin ito, how you look at people will never ever be the same. You know, how you live your life, kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano, ibang-iba na kumpara sa dati. Wala tayong pagpapanggap. Ang iniisip mo, lagi yung katwiran at kabanalan ng Diyos. Kaya patuloy kang mababago ng presensya ng Santong Espiritu sa iyong buhay. Right? So ngayon, ano bang ibig sabihin nun if we confess our sins? Kung titignan natin sa Griego, yung pinaka-root ng salitang confession or confess, homologe yung ibig sabihin nun. At ang ibig sabihin, pag titingnan natin yung pinaka-root meaning nun is to agree with, to acknowledge, to say the same thing as God. Yun ang ibig sabihin po ng confession. It we confess our sins. Kino-confess natin. Oo. Nagkamali tayo. Ibig sabihin ba nun? Doon ka ba pinapatawad? No. He is faithful and just and will forgive us our sins. What does it mean? Okay, isa-isahin po natin yan para maging clear po sa atin. Nag-agree po tayo sa katotohanan. So we confess, we agree with what are with God na wala tayong kaya on our own, right? That we cannot really cleanse ourselves, right? So we acknowledge, we say the same thing as God. So may boundaries po ang confession. Mahalaga po nagko-confess tayo, the Bible is true. Ang sinasabi doon, confess your sins to one another so that you may be healed. Tama? Kaya dito, kapag hindi ka nagbabago, bakit? Kasi hindi mo kino-confess sa kapwa mo kapatid. Wala kang accountability, hindi ka na-check. So, ang ibig sabihin ng confession, mas lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos when you know how to confess. Right? So, ito po yung boundaries ng confession, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Ano po yung hindi ibig sabihin ng confession? Yung confession, hindi ka nag-earn ng forgiveness. Ang confession, hindi mo kino-convince ang Diyos na patawarin ka. Ang confession is not causing Jesus to die again. Hindi para mamatay muli ang Panginoong Yesus. Ang confession, hindi ibig sabihin, okay, kailangan mong kumpletuhin yon kasi kulang yung cross. No. Ang ibig sabihin nun, you want to restore your relationship with God. Kasi consistent ang struggle. Sino rito may struggle pa rin kahit na Kristiyano ka na? Taas ang kamay, yung heart natin. May struggles ka pa rin kahit Kristiyano ka na. Right? So lahat tayo, di ba? Lahat tayo may struggles. So ibig sabihin may mga struggles tayo, we confess. Okay, Brad, sis, tulungan mo naman ako, pray for this kasi ako'y ganito, right? May ganito akong, may mga weakness akong ganyan. That's the meaning of what? Confession, so that we may be healed, right? So ang confession, hindi yan nakakapagpatawad ng kasalanan mo. Okay? Let's continue. Ito yung nakakapag-restore ng ating fellowship, nakakapag-produce to ng honesty natin, and it keeps us walking in the light.
It brings spiritual growth. Mas lumalago tayo, no, sa ating pong paglilingkod at na-align yung ating puso sa ating Panginoong Diyos. Okay? So makikita natin, ito po yung architecture of assurance, ano, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Okay? So we have this fellowship. Bilang anak ng Diyos, we remain a child of God kahit pa may pagkakamali ka. Sinasadya mo ba? Hindi mo sinasadya. Bakit? Kasi kaya nga may pagkakamali ka. Kaya mo kino-confess you want to have this daily intimacy with God. Right? Oh, you're affected by disobedience. Mga pagkakamali. Big sabihin, tumaas yung emosyon mo. Right? Lord, thank you. So you always acknowledge God's forgiveness in your life. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Right? And you'll be unshakable kapag ikaw ay grounded, okay, doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. So ang foundation ng forgiveness, hindi sa confession mo. Again, ang foundation ng forgiveness, hindi dahil humingi ka ng tawad. Okay? There's nothing wrong in asking for forgiveness. Maganda yon. Pero hindi ka pinapatawad dahil humihingi ka ng tawad. Pinapatawad ka, bakit? Na-realize mo kasi kung gaano ka-grande yung kapatawaran na ginawa ng Diyos para sa'yo. Tama po ba? Right? Kaya ka humihingi ng tawad, na-realize mo, napakabuti mo, Panginoon. Pinatawad mo ko sa aking mga kasalanan. So, ganon. So, maging clear po sa atin, mga mahal kong kapatid, kasi if we don't understand the gospel, the good news, magiging ibang pamumuhay natin. Right? So the foundation of forgiveness is what? 1 John 1:9. Balikan natin. He is faithful and just. Notice po natin yung forgiveness, saan po nakabase? Sa faithfulness ng Diyos. Hindi sa faithfulness mo. Hindi sa faithfulness ko. Ibig sabihin ba nun, di tayo magiging faithful? No, that's not the point. Right? Isa lang ang faithful talaga, ang Diyos. Right? So, ang kapatawaran sa atin, base sa faithfulness ng Diyos, base sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi nakabase sa performance mo, hindi nakabase susungkaw sa kumpisal mo, hindi nakabase sa dami ng paghingi ng tawad mo. Kasi kahit gaano ka kadaming ilang beses ka humingi ng tawad, kung paulit-ulit lang, walang kwenta yung paghingi ng tawad mo. So, from now on, you don't just ask for forgiveness. Mas maganda, you acknowledge God's forgiveness in your life. Amen? Walang katuturan. Kung ikaw yung mother at yung father, sabihin sa'yo, may sorry. So, paulit-ulit ka nang ginagawa. No, wag ka na mag-sorry. Wag ka na mag-sorry. Stop saying sorry kasi hindi ka pinapatawad because of the sorry, pinapatawad ka dahil mapagmahal ang ating Diyos Ama. Hallelujah. Amen po ba? Right? So I hope we're learning, mga kapatid sa Panginoon. And this is actually the simplicity of the gospel. Yes. Kaya marami pong na-offend sa gospel of salvation kasi ang gusto ng tao, magkaroon ng angas sa katawan, pinatawad ako, mas mahalaga ko kaysa sa iba. No. Ang bawat isa sa atin pare-pareho ng presyo. Ano yon? The precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga sinasabi po in the book of Ephesians 2:8-9, wala po tayong kayang ipagmalaki kahit yung mabubuting ginawa natin. Wala. Right? We have been saved by grace through faith. Ang pananampalataya ay pagtanggap po ng ng ating kaligtasan. Hindi pag-earn ng ating forgiveness. Amen po ba? Okay, look at this. Ginawa ng Panginoong Jesucristo. Okay, He purchased it by Christ, prepared it at the cross, ino-offer sa atin, right? And there is barrier. Ano yun? The human pride. At kung gusto mong tanggapin ang ino-offer na libre, you receive it through faith. Maliwanag po ba, mga mahal na kapatid sa Panginoon? Right? Yun po yung kaibahan. We receive it through faith. You don't earn your forgiveness. Kaya nga sinasabi po in the book of Acts, everyone who believes in Him receives, take note, receives forgiveness of sins. Faith does not earn forgiveness. Faith receives forgiveness. Right? So yan po yung heart ng gospel, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Right? Ito po yung heart ng gospel. The gospel is not human effort. Hindi pa tungkol sa effort natin. Hindi pa tungkol sa mga rituales na ginagawa natin.
Ang gospel hindi sa patungkol sa performance mo, papapagwapo ka, ang dami mong ginagawang tulong o pagbibigay mo ng ikapo, no? Kahit gaano ka paganda yung faithfulness natin sa pagbibigay, pagtulong, no, it's not about the performance. Hindi yun pagpapakitang gilas mo dahil tinigil mo ng paninigarilyo, tinigil mo na ang pag-inom. Although that's good, no? Pero ang gospel hindi yon. Ang gospel is Christ died for us. Christ was buried. He rose again from the dead. He saves us at because of what He did, unti-unti niya tayong binabago araw-araw. That is the gospel. Amen po ba? Hallelujah. Right? So, alalahanin po natin itong katotohanan na to before we end. Forgiveness is rooted in the cross. Ang salvation is by grace through faith alone. Sapat na ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi ka na dapat magpenitensya. Okay? Confession restores relationship. On a practical side, para maintindihan natin, although this is, we're about to end. Sa practical side, pag nagkamali ka sa kaibigan mo, tama, pag i-confess mo, maayos ang relasyon nyo, hindi, maayos, di ba? Ganun yun. Kahit na willing na siyang patawarin ka, pinatawad na kita, pero lumalapit ka para mas mag-restore kasi gusto niya maayos ang relasyon nyo. Nakuha natin? And always remember this, ang sentro ng gospel, hindi ikaw, hindi ako, hindi si pastor, hindi ang religious leader, hindi ang religion, hindi ang denominasyon. Ang sentro po ng mabuting balita ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? As we end, remember this, Jesus died on the cross. Ang ibig sabihin nun, forgiveness of our sins. At yung grasya na yon, pag sinamahan natin ng pananampalataya, doon natin mararanasan yung kaligtasan sa ating mga buhay. From the Greek word soteria, delivered, protected, kept safe, made whole. So ang gospel, hindi po siya good advice. Ang gospel po is the good news of salvation. Yung sinasabi ni Apostol Pablo na, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for anyone who believes." Kaya kapag tayo po'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, makikita natin ang pagbabago sa ating buhay. Nakikita ko ngayon si Brother Alan, kung paano nakita yung pagbabago sa kanyang buhay. Na-testify niya naman na dati siyang sumasama sa kung ano-anong mga relasyon. Okay? Dati siyang addict sa sugal. Right? Dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, binagot unti-unti ayon sa wangis ng ating Diyos na mabuti't mabiyaya. Amen po ba? So that is why we need to always remind ourselves, no? You're always protected by the God who loves us so much, and He did it by sending His only begotten Son. He died on the cross of Calvary. Anong sabi niya? Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Amen po ba? Amen. Hallelujah.